of eliminating this dreaded and corrosive social curse. We cannot tolerate corruption or incompetence in government. We will shut down their activities and dismantle their network of operations. Gagalawin, bigyan may kilo ng ano. Stock lahat. Especially yung 500 makilos. Kasama na yun. Yung ID, yung car sticker, at 500 monthly, wala mo ng galawan. Status quo mo na, ante. Anong kahalagaan ng Homeowners Association? Owner Association ay magiging watchdog upang may patupad ang nasasaad sa batas sa 9904. RA 9904. Ang nangyayari dito, ang PMO, ang gumaganap na homeowner. Hindi sila watchdog. Watchdog ng Atakdog sila. atakdog sila sa atin. Sino po ang presidente ng Homeowners Association ng Bicao? Ganito na lang po. Pagdating po dyan, i-forward ko na lang kayo sa property administrator natin kasi Oh. pending. Oh. Wala mo ng galawan ka, ano ha? Gagalawin, bigyan may kilo ng ano. Stock lahat. Especially yung 500 makilos. Kasama na yun. Yung ID, yung car sticker, at 500 monthly, wala mo ng galawan. Status quo mo na, ante. Salamat, Kap. Salamat. Salamat po. Walang makakapigil sa'yo. Pero sinasabi ko lang na ina-acknowledge mo na yan ang napag-usapan dati dito at per advice ni Kap Lonario ay wag mo na kayong gumalaw. Okay, ma'am. Yan. Kailangan po ba nakatutok sa akin? Pagka ikaw ang medyo nagbibigay ng iyong... Pero prerogative ko na po na wag itutok sa akin, di ba? Okay. Kahit sa inyo na lang po. O, sige. Okay na lang po na audio. Okay, sige. Sa ngayon po, ang role ko as Community Development Associate Assistant po ng DECA, DECA May Kawayan, isi-share po muna namin na magiging smooth yung soft implementation namin. So, I Okay. need to do my job. Yeah, bago yung soft implementation, ma'am, ito bang i-implement niyo ay dumaan ito sa mga proseso alinsunod sa batas na kung saan kailangang konsultahin ninyo ang mga homeowners bago kayo gumawa ng resolusyon na may i-implement kayo regulasyon at yung resolusyon na yun ay kailangang aproban ng simple majority ng homeowners? Babalik po ako ulit sa pinakasagot ko lang po. Sa ngayon po, ang priority po namin ng PMO ngayong Sabado, i-check lang po yung area. Regarding po sa Okay. mga ganitong deeper na question, hindi ko po siya masasagot actually. At wala po ako sa katayuan para sagutin po kayo. Okay, ma'am. Meron pong dapat na sumagot sa inyo. Actually, hindi po ito considered na deeper question sapagkat ito yung pinaka-basic. Pinaka-basic ito, ma'am. Hindi technical yun, ma'am. Yan ay nandun na sa batas eh. Diba? RA 9904. At kapag wala o kayo ng konsultasyon, walang resolusyon, at walang approval, illegal po yon. Alam niyo po ba yon? Ganito na lang po. It's my prerogative to Prerogative. answer your certain questions. So sa ngayon, pwede po bang hayaan nyo muna po yung PMO? Ma-execute muna yung soft implementation namin. Ma'am, let me remind you ha. Mayroon kong tawagin citizen's arrest. No ha? Pagka naandun na sa harap mo na gumagawa ng krimen, ibig sabihin krimen, nagpapatupad ng walang kaukulang batas, batayan,
pwede mo huliin. So, prerogative din po namin mga homeowners, lalo na yung aming binuo na Citizens Arrest Task Force, na damputin. Hindi lang yung nagka-clam, kundi maging yung nag-utos. Now, meron po tayo, alam niyo ba yon, na may standing order si Kapitan Crispin Lunaria, na hanggat wala kayong konsultasyon, resolusyon, at approval, wala kayong pwede ipatupad na regulasyon dito. Alam niyo po ba yon? Sa ngayon po, itong implementation natin ay nakabase sa restriction ng legit homeowners. One more very important point, Ma'am, ano ha? Sige po. Alam niyo po ba na yung cited ninyo na deed of restriction ay hindi ratified ng mga homeowners? That makes it illegal. Ganito Okay. na lang, sir. Ano kasi siya medyo technical yung tanong nyo actually. Kasi meron po tayong legal counsel na dapat pong sumagot dyan. Can you, Ma'am, expound Mm. kung ano yung tinutukoy niyong fake news? Actually, kaya nga po fake news kasi kami rin po, hindi rin po namin sure if ano ba yun, saan ba nanggagaling. Nga na-identify clamping. kami, wala pong clamping. Sir, yun po yung paulit-ulit natin sinasabi, sir. Let's sigurado tayo, walang clamping. Wala pong clamping Okay, good. for today kasi Pero, self-implementation Ma'am, tayo. tanongin kita ulit ha. Sige. Sino po ang presidente ng Homeowners Association ng Dicao? Ganito na lang po. Pagdating po dyan, i-forward ko na lang kayo sa property administrator natin kasi sa ngayon po, oo, alam ko, kilala ko, pero it's still my prerogative naman po, di ba? Anong kahalagaan ng Homeowners Association? Owners Association ay magiging watchdog upang may patupad ang nasasaad sa batas sa 9904, RA 9904. Ang nangyayari dito, ang PMO ang gumaganap na homeowner. Hindi sila watchdog. Watchdog ng Attack dog sila. attackdog sila sa atin. Gumagawa sila ng mga patakaran. No, hindi na sinusunod. Buwan-duwan na nga, hindi pa sinusunod ang mga batas na dapat sundin. Tulad na board resolution, kung anong batas na dapat gawin, may board resolution muna. Signed by simple majority ng board of directors. And then, pag na-approve na yan, susubmit na sa General Assembly sa atin mga homeowner. Kung tayo ba'y i-ratify natin ang ginawa nilang batas, yan ay, ano rin yan ng simple majority sa 50+1. Susugan ko lang. Watchdog ang homeowners, di ba? Lahat ng ginagawa rito ng developer, kailangan niya i-turn over sa Homeowners Association at pipirmahan in good order and condition. Unang i-turn over, tubig. Siyempre, tinanggap nila. Tapos nakipagkasundo sila sa BP Waterworks. Tinanggap ng Homeowners Association na nakasulat yun. Doon sa sagot nila sa demand letter ko noon pa. Sabi nila, to clear your clouded mind. Ganun pa sinabi, insulto pa ako ha. Legal ang MOA between Homeowners Association and BP Waterworks sapagkat ito ay dumaan sa legal na proseso at ratified by the corporate secretary of MOA. Doon pa lang falso na kasi magra-ratify doon yung mga homeowners, hindi yung sekwataryo ng MOA. Diba? Ngayon, ano pa ang ito-turn over nila? Yung mga completed na mga open space, so open spaces, parks and playgrounds and amenities. Open spaces kasama dyan yung kalsada. Lagyan natin na open forum para makapagsalita sila. Kaya kung may opinion kayo, suggestion, suriin natin. Yun! Ganun na lang, open forum, Saturday. Kasi meron tayong alam na hindi nila alam. Meron tayong alam na hindi natin alam. Pagsamahin natin mga alam natin. May matakot na tayo yan. Ang nagpapagalingan, ang maapektuhan pamilya natin. Correct ko. Kaya ang ano ko nga tol, kung merong makakalapit sa kanila para mailatag yung agenda natin, maipaliwanag. Kasi sasabihin mo lang, baka
baka pwede kayo umatin ng Sabado. Ano ba yan? Klaro. Kasi walang, hindi natin nabuksan sa kanila yung sinagawa natin yun. Ang pag-uusapan naman ay pangkalahatang kabutihan di ba? Dapat may pagkakaisa doon. Kalaban lang naman po ni Coach Reengir, si Alfred Jan Ramos. Sir, yung magiging natin. Kasi Ray Pagilinan. Kasi Jay pala. Kundi pag-isa. po kaming kakandidato, tiga dito. Bawal po kaming kandidato ang hindi tiga dito. Kaya kahit kayo po, pwede po kayo. Kung sakali sa darating na election, gusto niyo ilagay pangalan nyo, kung meron kayong ayaw dito, di palagay niyo pangalan nyo. Linggo. Hindi po. Pinakamahalaga po kasi para po P. Aguinaldo. Okay. Sino nag-utos siya nito kanya? Kanya. Sir, ano yan sir, sa PMO office Oo nga, PMO office yan. Kasi bago mag-utos, dapat mayroon niya. Ano bang papahinto kami? Papahinto ang namin, eleksyon. kasi yan. Hindi nga, pinahinto. Pinahinto yung eleksyon Sino namin. ba ang captain ball Saan nyo? ang ninyo? Ganito Okay. sir Di nga sinasabi ko, ang pwede lang magpahinto sa amin kung mayroon kayo, Writ of great injunction. injunction, galing sa korte. Hindi po kasi ganito po. Hindi nga, alam namin yan. Hindi, sandali muna. Sino captain ball sa inyong tatlo? Ako po, sir. Ikaw, okay, ano pangalan mo? SIC Bagayan. Sir, SIC Bagayan. ng guard po yan. Ang area na to, jurisdiction ng guard. So kailangan pag Yung muna siya, pasagutin mo. Kami, sir. Ah. Trabaho lang kami. Uli ang pangalan. Pangalan, kompletong pangalan. SIC Bagayan po. Ano first pangalan? name? Number first name. Eduardo Bagayan. Okay, so may tanong ako sa iyo ha. Eduardo Bagayan. SIC. Ano ba ibig sabihin ng SIC, SIC? Security in charge. Chief Security in Charge. Assistant siya, assistant. SIC. Okay. OIC ang Okay. So, SIC Bagayan, yung inyong memorandum, anong batas ang pinagbatayan yan? Kung tungkol sa batas, sir, kung legal matter, sir, hindi ko po kayo masasagot. Nandyan po ang PMO, Monday to Friday. Papuntahin nyo sila rito sa amin. Ay, wala po kami karapatan. Ay, wala mo ngayon. Ay, so, Wala rin wala rin kayo. Mas Wala rin wala kayong kayong karapatan. Kasi hindi nyo nga masagot yung tanong eh. Sapagkat ang bansa natin, no ha? Sir, Ay, jurisdiction po. jurisdiction, ibig sabihin, sa subdivision. kami ninyo. Sandali mo na, papasagutin na ito si Bangayan na to. Okay, so ibig mo sabihin yung saligang batas, hindi po pwede dito umiral? Dito ka lang. Ha? Hindi ka lang. tungkol sa batas, hindi po ko Ay putya, sinasayang nyo lang ang oras ko. Ang oras pala namin. Tara na sa... Let us begin the begin. nandito tayo sa barangay. Ano naman, public place ito eh. Hindi, gusto nyo ba malumutan ang katotohanan? Okay lang yun, wala problema yan. Tatakot yung ba ipakita mo ka mo? Samantala ako yung makikinig ha. Oh, ba't nandun sila? O, dito tayo. Eh, kayo nga, pinagbabawal ba namin kayo mag-video? O, dito tayo sa malapit sa kanila. Akala ko ba nandun ang head table? Okay, Chief. So, ganito yun. Ano? Bawat isa sa inyo, humingi ng assistance sa barangay. Okay. So, bilang ginagawa ng barangay, ako yung pinapumunta ron, at tinignan namin, in-assess namin kung ano yung mga sitwasyon. So, wala naman kami nakita na problema sa paggamit ng panig. Ngayon lang, may mga residente ron na tumawag sa PMO o saan tumawag at tumawag ng mga kapulisan na meron nga raw na pagpapasayo na nagme-megaphone na nananawagan na lahat kayo ay magsiboto. So ngayon, dumating ang kapulisan at sinabi na allegedly bawal ang ginagawa ninyo. Sabi nino? Ang sabi ng mga kapulisan, bawal ang ginagawa na pag may megaphone na nangihikayat kayo na meron eleksyon na ginaganap. Sa inyo, sa mga kasi kayo yung residente, Opo. di ba? Gusto nyo magkaroon kayo ng legit na magagaling sa inyo ng opisyal. Sinabi ko naman kami bilang observer at nandito lang kami sa gitna, ibiyat ko sa kapitan namin, nakita ko naman walang kaguluhan na nangyayari sa pagitan sa inyo at sa kanila. Wala naman eh. Pero, ang order ng
pulis, yung mga umalis na pulis, Hmm. na dapat sila din ipaliwanag din sa inyo na bakit nila pinadala dito yan. Kasi question mo, sino nagpadala dyan? Sino nagpadala nga pala? Yung mga pulis nga eh. Yung mga pulis. Oo, ngayon. May pangalan? May pangalan? Siguro masasabi ko yung pangalan. So, their, ano lang, Nameplate. isa pangalan lang, kilala ko sila. Ano pong pangalan na pwede mag... Ha? Merkado. Yun. Merkado. Yun ang nag-utos na dalhin ito rito. Anong kasalanan naman ito? Okay. Pwede na ba ako magtanong sa... Ano po ang reklamo nila? Sinabi ko muna rito. Ano po ang reklamo ninyo sa PMO? Ayan. Oh. Para malinaw tayo sa maliwanag. Ano po reklamo ninyo? Pwede ba makita yung ano nyo? Yung memo nyo? Ito yung memo na binaba Okay. namin. So, yung... Wait lang Teka po. muna. Ganito, Ebidensya wala yan kang eh. copy nito, sir. Ha? Wala kang copy nito. Ayan na nga ang tinitingnan natin Dapat para tingnan nyo yung sigurado copy eh. nyo. Hindi. O, sige. Tingnan natin. Dapat po Ba't- pag nandito, prepared tayo. Ah? O, ayan. Okay. May kopya ako niyan, by the So, way. ganito, sir. Kaya sandali muna. Sandali Hindi, muna, sir. pinipidyo muna natin. Ito ako pa. Kami po ay Hindi ba part to ng PMO, sir? Akala ko pa, the floor is already mine. Hindi, PMO Oh, muna, sige, sir, go ahead. nagsasalita. Bakit go ba ahead, kami go ahead. nandito? Bakit kami nandito? Para ipa-blatter ang team ninyo, lalo ka na po. Dahil sa ginagawa niyong violation based sa house rules natin. Okay. Wait, yun. Yung general house rules, sir, illegal. Hindi namin in-acknowledge ang assembly ninyo. Number 2, ang dami na pong issues sa amin. Nagkukos kayo ng disturbance sa community. Ma'am Eloisa, kayo po ba ay pabor na makapagtatag tayo ng lehitimo na homeowners association dito sa Dicahome Sumigawayan na ang talagang miyembro at opisyalis ay mga homeowners at bakit? Ako sir, pabor ako talaga. Kasi karapatan po natin yun dahil tayo na po ang may-ari ng lupa. Ang karapatan na lang po doon ni DECA is yung monetization natin kasi doon labas na po sila. Sa pamamahala sa subdivision. Yes po, sa pamamahala sa subdivision. Nag-conduct din naman po ako ng mga katanungan sa ibang owners na tulad nito na talaga po ang COA is ang may karapatan po. Para po pag may mga problema po tayo hinaharap, tayo po mismo yung magbigay ng solusyon. Kasi Ako pa ulit-ulit, sir. Kasi kailangan kong ulit-ulitin sa inyo at para maunawaan ninyo as nakakatanda kayo sa amin. O huwag niyo nang patulan yung edad ko, Hindi, no? kailangan po Kasi natin yung age is indicate. just mind Ay, over it's just matter. a number. If Yes, you sir. do not mind, Yun it nga, doesn't sir, eh. matter. Yun nga yung Okay. medyo nalulungkot So, tapos na kayo? kami. Hindi pa, sir. Sir, Pwede na ako sumagot. hindi pa tapos. Sir, yun yung nakakalungkot eh. Kita nyo naman, age is just a number. Act naman as your age. Kung sa'yo na may pang-insulto pa. Hindi, Sama ba sir. talaga sa Reality to, sir. deklarasyon mo, yung pang-insulto? Ito, sir, personal. Number 1, Chief, kung pansinin nyo kanila memo, nakalagay dito, very true rules, Property Management Office, Dicahome Owners Association. Ni wala pong pangalan ng may akda at wala pong lagda. Di po ba? Ngayon, kayo ay nagpapakilala na taga PMO, tama po ba? Yes po. PMO kayo ng ano? Ad interim HOA. Homeowners Association. Okay. Meron po ba kayong otoridad galing sa inyong mga direktor o Yes. sa Pangulo na in writing na i-represent nyo sila? Yes. Saan? Pakilabas. Yun nga. Pakilabas mo na. Babalik ako sa una kong sinabi. Doon pala If semplang na mas kayo. deeper ang pag-uusapan natin, Yeah, i-sked natin to sa proper Doon working pala hours. simplang na kayo. Kasi today, sir, You hindi don't have namin any working hours personality, legal personality to represent the Pero, sir, Huwad-Huwa. as Ni wala PMO, kayong written as authorization eh. Tingnan nyo na lang, sir, sa D-shoot. Meron tayong sector, may Ako. articles tayo doon. Ano ba, sir? Expert ka, diba, sir, sabi nyo? So, alam nyo, sir, pag sinabi nating ad interim HOA, may karapatan ang developer as ongoing ang site na to. Isang tanong, baikli lang. Ang ad interim ba pinarerehistro sa DHSUD? Ha? Hindi. Walang batas na nagsasabi, katulad namin, kami ay ad interim, nakarehistro ba kami? Hindi. Kayo, ad interim pero nakarehistro. May mga direktor pa kayo, ibig sabihin nagkahalalan. Di ba? O malaking kasinungalingan yan. Kaya kayo, makukulong kayo dahil sa lying under oath. Kasi yung isinumitin na Articles of Incorporation,
Ha? Huwag niyo itutok sa akin. Sir, we do not consent to the video recording. This is a public hearing, Oo, sir. which means this is for public consumption. Kita nyo, hindi nyo alam ang batas eh. Yan ang mahirap sa inyo, hindi nyo alam ang batas eh. Sir, may dumating din na kapulisan Oh. na request ng Hindi, Chief. Ang tinatanong ko lang, ito bang pagdinig natin ay public hearing o hindi? siguro hindi public kasi Ha? invite din nyo pa eh. Kasi kayo yung tumatayo na kayo yung tumatayo na kino-complain. Ikaw mismo. Ang barangay is a public office, tama? Public nga po yun. Oh, kaya anumang pagdinig dito ay public hearing. O kaya ito public hearing. Oh, yan. Nakalagay dyan. Nakalagay mo. Tinatala natin, itinala sa punong tanggapan Oh. ang pangyayari Oh. na pag-imbita kay Oh. Ginoong Sik Tokit Kilatis Lagare. Okay. Legal age. Gagalit ako sa kanila tungkol doon sa trepa. Okay. Napakaliwanag na salita ko nung kayo magkaroon ng General Assembly, ha? Ang sabi ko, juror, sa pagkakaalam ko, Pebrero o Marso, tapos na. Tapos na yung panunungkulan ng mga yun. Mag-antay na lang tayo, di ba? Yun ang salita ko sa inyo. Okay. E di, sana, hindi na tayo nagkaroon ng panakumusyon o kung ano sa loob. Nakapag-usap ka na lang sa kanila o para natapos na yan, di ba? Oo. Well, ganito naman ang aking kapal. Oh. Yung karapatan na magtatag ng homeowners ay mga homeowners lang ang meron. At yun ay constitutional rights. Ano po? Yun naman ang aking pangontra sa kanilang sinasabi. Sila po ay walang karapatan kahit na legal pa yung kanilang homeowners association. Pero, itong kanino na katotohanan, Kap, fraudulently registered Fraudulent ang yung ginawa nila. dahil ang mga incorporators at director ay mga impostor na homeowners o mga residente. At ayon din mismo sa batas na ipinatutupad ng DSSUD, sa sandaling maghain na kami ng petisyon, motu proprio ikakansila ang mga fraudulently registered na homeowners association. So, actually, ang ang tawag nito, sa alang-alang ninyo sa kapakanan ng mga homeowners, papor sa kumpanya. Kayo din, rinispetuhin kayo ng, hindi, wala na pa pala kayo dyan pagka may kami ng, di ba? Yung tawag, ang loyalty niya, nasa amo nila. Alam naman natin lahat yun eh. Kung sino po ang next na uupong HOA, kami ay HOA PMO. So, ang role namin pangalagaan ng HOA. So, kung kayo po ang next na maging presidente, rest assured. Wala na kayo sa picture pagka nagkaroon ng homeowners Tingnan po natin. Tingnan po natin. Kasi, ganito ang obligasyon lang ng developer, gawin niya yung subdivision. Pag nabili na yun ng mga buyers, ang obligasyon ng buyers naman, bayaran siya. Tama ba? Pero yung pamamahala sa subdivision, homeowners association na yun ng mga rate mo. Hindi na yung mga tagalabas. Para tapos tayo, itinala din na ang lahat ng mga kagamitan sana na gagamitin sa halalan ng Deca Homes Owner Salisoy ay inilagak sa tanggapan ng Barangay Salisoy. Ito na po yun. 3 box. For safekeeping. For safekeeping, pasamandalang At saka nakalagay dyan kung ilan ang palota. marihiling din ng grupo ni Ginoong Kilatis. Ibigap na ng grupo nyo na kung hindi iaharap o haharap ang di umano Board of Directors ng Deca Homes Salisoy na sinasabi ng PMO representative ngayon, Sa isang general na sana yung halalan ninyo ngayon ay kanilang itutuloy. At ito ay hindi na sila hindi na sila papayag na pigilan pa ng kahit sino sa PMO DECA. Ayun. Kailan daw yun? within 15 days from now. Yan naman kasi, yan yung outside tayo dyan. Oy, Ano tayo ngayon? Mamiet! Ano picture natin ngayon? Kayo ba ay sumasang-ayon sa Ibig sabihin, mahihilo nila na after 15 days makakaroon Masyadong ma-issue pa na yung kasi siyempre itong mga maano din yan. ninyo. Kaya nagtinatanong ako pa rin kaya Masyadong sang-ayon lang na. Kaya tinatanong ko kayo. Chief,
Bahala na kayo sumagot. October 30, General Assembly. Hindi, 15 days. Wala. Basta kami, tigapamagitan lang ng tagapamagitan. That is, October 30, General Assembly. Kasi 15 days. Within 15 days. Kaya nga ngayon. Impisa ngayon. So, Ngayon, di 15 days, di October 30. Hindi, within, sa pagitan, sa loob ng 15 araw. Kung gusto nila mag-General Assembly bukas, makalawa, o sa linggo. Diba? Basta within 15 days. nakapaloob doon. Nakapaloob doon sa 15 days. Hindi namin matatanggap ang kanilang hiling na itigil ang eleksyon. Bakit? Sapagkat ang amin pong ad interim administration grupo, Concerned Homeowners Association po, ay naniniwala na ang DECA-HOA ay huwad, fraudulently registered. Kaya ang aming hadikain makapagbuo, makapagtatag, no? In accordance with our constitutional rights na Homeowners Association legitimate. So hindi po namin matatanggap yung kanilang hiling na tigilan namin yung halal. Pagkatapos, nagpapakilala sila ng mga opisyalis ng Homeowners Association. Pero niwala sila maipakitang written resolution ng board authorizing them to move to stop the election. Mahalaga po yan, yung board resolution. Ano po? At hindi po nila kilala kung sino ang pangulo ng kanilang Homeowners Association. That makes them a nobody. Wala silang personalidad na tigilan kami. Maging yung mga board nila, malaki ang paniniwala ko na kung sila ay legal, o pwede silang dumulog sa korte para kumuha ng writ of injunction. Matagal na pong binabalak ito, matagal na nilang hinaharang ito. Bakit di sila tumakbo sa korte? Malinaw, wala silang legal personal standing at wala silang legal basis. Sapagkat sila ay mga impostor lang na homeowners at residente ng DECA Home Subdivision. Wala kung sino mang otoridad dito sa buong bansa, kahit ng Pangulo ng Pilipinas, na pwedeng patigilin kami sa aming karapatan. Yung pong karapatan ng mga mamayan, yan po ang pinakamataas na batas at yun ay nakalagay mismo sa saligang batas at inulit pa sa Republic Act 9904 na ang bukod tanging may karapatan na magtatag ng Homeowners Association ay mga buyer o purchaser ng unit sa DECA Homes o sa mga subdivision, no? Yung kanyang lease o yung umuupa sa kanya. Yung mga pinatitira niya sa bahay ng libre, magulang, lolo, lola, tito, tita, kapatid, maging isang bahay, isama mo pa ang bantay. Caretaker, hindi bantay na aso. No? Yun lang ang bukod tanging may pinapayagan ng batas na magtatag ng Homeowners Association. Hindi kasama doon ang developer o yung mga tao niya. No? At inamin mismo ni Medina ng DHSUD doon sa Zoom meeting, dahil tinanong siya ni Mr. Lady, pinangalanan ko na Mr. Lady yun dahil hindi ko kilala. No? Sabi ni Mr. Lady, pwede po bang gamitin yun dahil sila po ay mga BOD, no ha? I-disqualify sila. Ang sabi ni Premier Medina ng DCCUD, ay, sabi niya, umpisa pa lang, wala silang karapatan na sumama sa HOA dahil di naman pala sila unit owner, property owner, hindi din sila DC, hindi din sila mga legal o tunsadong naninirahan. Antimano, wala silang karapatan. Suma total, dahil ang 7 impostor na incorporators at directors ay mga impostor nga, simulat sa Paul void ab initio. No leg to stand on ang huwad di kahuwa. Yan po ang aming pinaniniwalaan. At yun naman ay may batayan. May batayan sa batas at sa nagdudumilat na katotohanan. Kaya hindi namin pwede pagbigyan ng kanilang hiling dahil ito po ay walang batayang legal. Kahit na makiusap ko sa iyo, Juror, para wala na tayong kahit anong presyo mangyari. Hindi naman din kasi sila papayag na ituloy namin bukas.
Kung ititigil namin ngayon, ang gusto nila mangyari, forever na yun. Hindi naman niya forever yan. Hihintayin na lang natin. Ito, nakikiusap na rin ako sa'yo. Pag ano nila, yung ilan yung turnover ni ma'am? Mag-end next year naman antayin na lang natin mag-lapse yung Nakita 2 mo, years. narinig mo na rin. Sige sir, Okay. kung ano. April 10 yan. Pwede ka bang magbigay ng garantiya na hindi nila babaguhin ang bylaws at gagawin 20 anyos ang termino? Sige mo na. Meron ba term na 20 anyos ang mga Pwede. ulan? Pwede basta ilagay sa bylaws. Ano nakalagay sa SEC na pinay nila? Sir, Ang bylaws kasi gawa yan ng mga direktor. Sinasabi ko, pag may files kayo nun, dadali mo sa SEC. Correct. Pero pwede nga mindahan. Ay, hindi nga. Pwede nga Hindi mindahan yan. nga sinasagot ko, meron ba magkano kaba? Patay na yun, pag 20 sir, anyos. na lang sir. Gagarantiya na lang kami nandito nakapaikot, gumawa na lang ng written na sulat na hindi na babaguhin ang sulat nila na hanggang ano na lang tayo na pag-turnover. April 30. Bylaws na nabasa ko. April 30. Kung lulutang Pwede pumirma ko. ang mga board of directors nila at maglaga ng pangangako na hindi nila i-extend ang kanilang termino at pagdating ng panahon na yun, pwede na kaming mag-eleksyon. Payag ako. Hindi naman, hindi ba sinasabi ko, Ma'am Yeta, no? Kahit na hindi ko nakikita yung inyong ano. Pero, ang sabi ko sa'yo, sa pagkakaalam ko, magkakaroon talaga kayo ng halalan pagkatapos yung term na 2 years naman ako po. April 30. April 30 sa bylaws. Oo, 2 years lang ang term eh. Kailan ba nirehistro yung inyong COA? Naintindihan nyo naman kami kung Oo. gusto natin Pero sir, ganito. i-reach natin yung ano, Ma'am, magtulungan pwede tayo, ba sir. mag-request kami sa buwan na ito? Bigyan mo kami ng monthly statement of expenditure Sige sir, walang kung saan problema. napunta ang 500 na kinukulikta nyo sa amin. Hindi lang yung mga slice lang nyo. Kailangan actual. Expenses, actual. At yung MOA sa pagitan ng homeowners at ng BP Water. Ganito Pwede na pa lang, itang sir. yun? Sa ngayon, sir, baka po pwede nating pagkasunduan kasi pare-pares na tayong pagod. Isa lang naman yung goal natin ang gusto lang nilang- maging One way. masay. One way. Oo, One way maging- ticket. Ang paulit-ulit lang kasi tayo. Ilang araw ang kaya nyo, Ma'am? Okay lang po ba sir alam niyo naman po yung help desk hotline email namin. Sir, padala po sa amin ng formal letter of intent. Ito na nga sinasakil pinag-uusapan na rito sa harap ni Kapitan. Hindi ka pa ba? Kasi ka, Hindi, ganito. 15 days o 15 days. Ganun. Maglagay ka na ng... pero sir, kailangan Kahit namin isang buwan, kailangan basta- namin ng formal Oo nga, letter hindi nga. Oo. I-formalize natin kap kasi hindi na wala po tayo sa squatter, nasa townhouse po person tayo. of authority ang Professional po Ay, tayo. tatanong lang niya kung ilang araw. Ang mangyayari po kasi niyan Siyempre kap, ito, hindi mas kasi ako mataas. makapag-disclose. Lang to, hindi kaya sagutin. Para sa katanungan mo. Kailangan ko na lang kap ng Hindi, letter para po Yan ang gusto mo. Yung grupo na kaano ninyo, kaalyado, ay yun, wala. hindi, mayroon. Si yung grupo ni J, palagi nasa PMO. Ngayon, yung grupo na yan, ay kailangan disiplinahin nyo, wag basta-basta sila magbardagol sa mga pangilinan. Si Al. Oo. Private army nila yun. Oo. I-stop sila noon kasi mga hindi tama impormasyon ang mga binibigay. Quiet please. Tapusin mo na. Tapusin mo na. Papayag ako sa kagustuhan nila. Kung ganun na ako kung lulutang yung mga board of directors nila sa isang forum para ayusin kung ano yung mga dapat ayusin at lalong bigyan nila ng garantiya na hanggang Marso lang ang termino nila. Hindi, sabi nito, nakita doon, April. Di ba? Sabi ko, April 30. April. Hanggang April lang ang termino nila at sa April ay itatakda na ang halalan. Pero ang magsasabi niyan, mismo mga board of directors nila. Kasi wala naman sila, hindi naman nila kaya sagutin. Na walang otorita. Diba? Kap, Hindi nga, kasi nga kaya hindi presidente, kayo hindi kaya sagutin. Wala.
Simple na naman ang hiling. Palutangin nyo doon sa clubhouse na. Palutangin nyo doon yung mga board members para board of directors para mapag-usapan kung ano ang dapat ayusin. Sa pag-uusap ngayon, hiling ni Ginoong Pilates na siya ay papayag na pansamantala na ihinto ang nasabing halalan ngayon. Kung ipapangako ng PMO representative na iharap sa buong DECA Homeowners Community ang Board of Directors na sinasabi ng PMO na kinatawan ng kasalukuyang Homeowners Association ng DECA Homes. Matalino po. Matalino eh. Wala pong papangako. Wala pong statement na ito. Sabi namin, idudulog mo lang. Magpaliwanag ka ito, magkaintindihan. Di ba? Hindi, ang sabi kasi nito, ang request niya, kung ipapangako ninyo, siya yung nagsasalita. Hindi naman kayo eh. Diba? Ito yun. Na, Kaso iba kasi ang dating niyang pagkakukuha kami ng copy at i-endorse natin from higher management. kasi ang, Medyo iba din po ang yung statement po niya na sinusulat ko dito, statement niya. Ngayon, kung magre-recant po kayo, another. oo, siguro, Sige ganun. po, diretso na. Ano sana, nagula na ako. So, General, upang matalakay ang lahat ng dapat pag-usapan. Namely, ilahad, ito yung number 1, sabi ni Ginoong Pilates, ilahad ang MOA ng HOA para sa BP Waterworks. Tapos, yung sunod, ilahad ang financial statement ng HOA. Ang HOA, alam niyo naman yung sa inyo. Yung number 3, at iba pang mga concerns. Yun yung mga hinihiling ninyo sa kanila. Nakalagay dyan sa General Ayun po, Assembly. at 15 araw, yun, yung sabi mo, hiling mo yun, at 15 araw mula ngayong petsa. Ito ay kanilang hiling sa PMO na iparating ng PMO na sinabi naman dito na sinasabi nila na iaakyat naman ng PMO representative, kayo po yun sa kanilang nakakataas na opisyal ng kanilang tanggapan. Yun po yung ilagay natin, maliwanag. Nag-request po kayo yung mga hinihiling ninyo na ilahad, yung mga ganun-ganun sa waterworks. Sabi naman nila, ilagay ko lang dito na hindi sila nangangako, iaakyat nila. So, yun po yung term doon, ma'am. May dugtong natin Hedga, no? Napaglipas ng 15 araw at hindi lumutang humarap sa General Assembly ang mga Board of Directors, the deal is off. Itutuloy na namin ng halalan. Ano natin? Ino-note natin yun. Oh, sige. Naka-note. Kasi, ano na natin, pirmahan mo na to, ino-note na lang. Okay, pinirmahan mo na, tapos na eh. Note, na pag hindi tumupad sila, itutuloy mo naman yung halalan. Note na dyan para mapirma na rin yung notice. Papirma na rin ni Kapitan, kating-kating natin. Hindi, tsaka ilalagay natin. Iniwanan, pangangalaga, ang barangay, ang 3 balik na Itinalakin. Dahil sa ano ba? Mungkahi o utos ni Kapitan? Ang sa akin nga, sabi sa inyo, ayan, no? Mungkahi ni Kapitan, o. Ang sa akin, sinasabi nyo nga, kayo sana, komunidad nyo sa loob na subdivision. Dapat talagang maayos kayo ron. Wala kayong kahit anong higwaan. Bakit natin pararating pa sa kung ano nung pag-uusap? Kung maayos sa ganitong harap pa lang, tapusin. Kasi kami, hindi kami forever dyan. Magmamanage lang kami. Sila po ang forever dyan. So kami lang po ay nag-a-assist at mediate para sa kanila. Kami, anytime, pwede kaming umalis, pero kayo forever kayo dyan eh. Kaya nga, Sa inyo po yung ginagawa namin. dapat nakikisimpatya kayo sa amin sapagkat kami ang napuputukan eh, kami ang napipinsala eh, di Kaya ba? nga sir, ina-acknowledge namin yung nakikita namin effort ninyo sa community. Yung Nakita, magandang advocacy. nakita nyo kung gaano karumi ang tubig dyan, pakikita ko sa ebidensya kahit nakakaya. Pre, hawakan mo pre. Alam namin yan sir, wag ka na, okay na sir. Tama? Okay na sir. Ito inabot ko sa tubig yan, yung aking schoolboy complexion ka, nasira. Ang hira. Rated SPG na yan. Go for that.